Magandang araw po muli sa inyo. Ito pa rin po ang inyong Vice-Gobernador dito sa lalawigan ng Marinduque, Vice Governor Lynn Angeles. Gusto ko lang po kayong kwentuhan ng ilan sa mga nangyayari sa Sangguniang Panlalawigan at kasama na ho ang highlights ng 72nd regular session ng Sangguniang Panlalawigan noong January 26, 2024. Nasa unang pagkakataon ho ay naging isang mobile session. Kami po ay pumunta sa barangay at doon namin ginanap ang aming 72nd regular session. Particular ho ay sa barangay hall ng Barangay Bayakbakin sa bayan ng Torrijos. Alam po ninyo, ang Barangay Bayakbakin ay isa po sa medyo malayo na barangay na sakop ng bayan ng Torrijos dito sa Marinduque. At sa baranggayong ito, noong 2022 ay may nangyari na isang seryosong landslide kung saan nasa 33 pamilya ang naapektuhan at kinailangang ilikas na pangmatagalan. Kaya nga po hindi na sila pwedeng bumalik sa lugar na kanilang tinitirhan. Kaya po nagkaroon ng programa ang pamahalaang bayan sa kanila sa pangunguna ni Mayor Lorna Velasco na tinulungan at sinuportahan din ng provincial government sa pamumuno ng ating Governor Presby Velasco. Katuwang siyempre po kami ang Sangguniang Panlalawigan para magkaroon ng pangmatagalang resettlement area para sa mga 33 apektadong pamilya na yun. At meron din hong ginanap doon noong January 26 na multi-agency and multi-sectoral bamboo tree planting activity sa pangunguna ng provincial government through the PGMNRO headed by Engineer Mercene. At of course, sa pakikipagtulungan at sa tulong at gabay and pangunguna rin ng DENR Penro sa pangunguna ng ating kaibigan si Ma'am Amy Diaz. At ang Sangguniang Panlalawigan ho, ang mga bukal kasama po ang inyong lingkod, Vice Governor Lynn Angeles, ay nagdesisyon na sapagkat kami naman ay magpa-participate din lamang doon sa bamboo tree planting activity ay isinagawa na rin po namin doon ang mobile session na natsyempo rin hong Friday kasi ang tree planting. Kaya Friday din ang aming session. So, we decided to hold the first mobile session of the 16th Sangguniang Panlalawigan ng Marinduque sa Bayakbakin, Torrijos. Ayan, ito ako medyo talaga natutuwa sa development na ito sapagkat layunin po namin talaga sa Sangguniang Panlalawigan, sa pamahalaang panlalawigan, na higit na maging maayos ang relasyon at yung tinatawag na evidence-based legislation ay maisulong namin sa Sangguniang Panlalawigan. So yun hong pag-hold namin ng session, hindi sa regular session hall namin sa Kapitolyo, kundi sa Barangay Bayakbakin, sa bayan ng Torrijos na isang malayong barangay, ay amin din hong pamamaraan upang unawa lalo sa aming mga nasasakupan kung ano nga ba ang trabaho at ginagawa ng mga bukal ng Sangguniang Panlalawigan bilang bahagi ng provincial government. At the same time, ay maunawaan din namin ng mas malapitan ang sitwasyon ng aming mga nasasakupan by directly visiting them and seeing the areas, lalo na nga po itong mga medyo malalayong lugar. Nabibisita rin ho namin ang mga barangay na ito, pero madalas rin ho ay pag may mga piyastahan, may mga sayawan, ay kami naiimbitahan, bahagi rin ho ng ating social obligations at pag-further din ng culture and tradition. Pero at the same time, sinubukan ho namin at dinesisyonan ho namin na higit na maunawaan ang sitwasyon ng kabaranggayanan by visiting them and seriously discussing with them during our session. Kaya naimbitahan ho namin sa nasabing session ang mga leaders ho, miyembro ng Sangguniang Barangay at Sangguniang Kabataan, hindi lamang ng Barangay Bayakbakin, kundi ho yung mga kanugnog na barangay. So, Barangay Bayakbakin, Barangay Buwangan, Barangay Payanas,
ay naimbitahan ho namin during the question hour. So naging pagkakataon ho yan sa kanila para maiparating ho sa amin directly ang kanilang mga saloobin, ang kanilang direksyon, lalo na nga po yung iba sa kanila ay mga bagong halal. At the same time ay ang advance nila na paghiling ng tulong ng pamahalaang panlalawigan, siyempre sa pamamagitan din ho namin bilang kaming kanilang boses, ay naiparating din ho sa amin. At the same time ay nabigyan din kami ng pagkakataon na mabisita yung mga ilang provincial projects na ini-implement sa area. Kasama na nga po yun hong resettlement area na pinondohan ng munisipyo ng Torrijos at ng provincial government. Ang lupa ho na ginamit doon sa resettlement area ay provincial government ang bumili sapagkat nag-allocate kami at nag-transfer ng 1.5 million pesos para sa pagbili ng lupa na pinagtayuan naman ng mga duplex houses na pinondohan naman ng pamahalaang bayan ng Torrijos. So, maganda ho sapagkat ito yung direct partnership with our fellow LGUs at the same time ay sabi ko nga po in furtherance of our evidence-based legislation para hindi lamang kami nagmi-meeting at nakakulong within the four corners of the rooms, conference rooms and session halls sa provincial capital. We are bringing the Sangguniang Panlalawigan to the barangays. At during that session ho ay naging naaprubahan, ilan sa mga naaprubahang resolution ay ang pag-authorize namin kay Governor Pres B. Velasco na mag-sign on behalf ng province ng Memorandum of Agreement with the Department of Health para po ito dun sa health promotion programs in furtherance noong inaprubahan naming health promotion framework strategy ng lalawigan. Initially ay may binigay ho na 200,000 pesos ang DOH para sa promotion activities at we authorized the governor to sign the necessary MOA for this. At the same time, may resolution ho tayo na another authority ang binigay natin sa ating governor to enter into MOA naman with the Philippine Business for Social Progress Incorporated. Ang PBSP ho ay isang private organizations headed by its executive director, Sir Elvin Ivan Uy, na magiging katuwang natin sa pagpo-provide ng quality clinical laboratory services and TB care treatment facility dito sa ating lalawigan. Meron din hong yun hong ordinansa rin number 209 series of 2023 ng Bayan ng Gasan ay amin na hong na-declare to be valid and within the authority of the said LGU to enact. Ito ho ay yung nag-create ng tatlong mahalagang positions ayon sa kanilang bagong organizational structure. Meron din hong resolution na amin namang kinilala ang ating Provincial Health Office sa pamumuno ni Dr. Jerry Caballes sapagkat ang ating hong Provincial Health Office ay nabigyan ng medyo maraming award ng Department of Health sa ginanap na Gawad Parangal sa Kalusugan na ginanap noong December 14 sa Lucky Chinatown Hotel sa Manila. So, yun ho, ibig sabihin nun, there are many things that we are doing right so far, kagaya na nga po nitong mga initiatives at sa pangunguna ng Department of Health na kinilala ng Provincial Health Office na kinilala ng Department of Health. So we are proud of our Provincial Health Office. And gusto ko lang batiin ang ating by the way, dun ho sa session na yon sa Bayakbakin din ay naging panauhin natin ang dating mayor at ngayon ay LDRRM officer ng Bayan ng Torrijos, si Sir Obet Macdon. At ipinaliwanag niya at nag-provide siya ng updates tungkol nga po doon sa resettlement project na ginagawa. The construction is ongoing. They were hoping na matapos and ma-turn over sa mga beneficiaries
ng February, but most likely there will be a little adjustment. Ano ang naging counterpart ng mga affected families? Yun ho, they volunteered to provide labor services for 19 days. Yun lang ho ang counterpart ng mga apektadong pamilya. The houses are being constructed through the funds of the municipal government. The lot naman that was used was funded out of the provincial funds. So, yun ho. At pagkatapos ho ng tree planting, ng pag-visit namin doon sa resettlement area at pagkakaroon ng amin nga hong session sa Barangay Bayakbakin, ay kami naman ho ay nagbigay ng konting relief goods through mga food packs sa mga affected families. Of course, mula sa provincial government ay sinusubukan nating maging katuwang at makapagbigay ng tulong sa mga ating nasasakupan both in the short term, in the medium term, and in the long term. Sana lang ay matapos na rin agad at nang makalipat na yung mga kapatid ho nating nasa temporary evacuation center pa rin. And hari nawa ay magkaroon din talaga ng long-term solution dito na pinagtutulong-tulungan din ho naman na maisakatuparan with the partnership of the provincial government and the private sector. So yun lamang po, at the Sangguniang Panlalawigan will do mobile session once a month. Depende ho sa mga areas na ma-identify. Every last session of the month po ay itinalaga ho ng Sangguniang Panlalawigan na gaganapin sa mga barangay o definitely hindi sa regular session hall namin dito sa Kapitolyo. Again, sana po sa pamamagitan ng mekanismong ito, sa pamamagitan ng mobile session na amin hong ginagawa, ay higit hong maunawaan ng aming mga pinaglilingkuran ang mandato, ang trabaho, at ang gawain, ang ginagawa ng inyong Sangguniang Panlalawigan. At the same time, ay higit din naming maunawaan ang sitwasyon sa lugar at mga tao na aming pinaglilingkuran. Muli po, ito po ang inyong Vice Governor Lynn Angeles ng Lalawigan ng Marinduque, bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Mag-ingat po tayong lagi. God bless everyone.